Bakbakang Kenneth Liober at Katsuma Akitsugi para sa IBF Bantamweight Eliminator, nanganganib na hindi matuloy. Mukhang kailangan pang maghintay ang mga boxing fans para sa inaabangang tapatan ng dalawang rising stars sa Bantamweight Division sa kabila ng pag-usad sa negosasyon. Naharap sa isang malaking speed bump ang laban sa pagitan ni Pinoy sensation Kenneth Liober at Japanese fighter Katsuma Akitsugi. Ayon sa mga huling ulat, nagkasundo na ang magkabilang kampo pagdating sa usaping pinansyal o ang fight purse. Gayunpaman, ang tanging balakid na lamang sa laban ay ang lokasyon kung saan gaganapin ang bakbakan. Habang bukas ang kampo ni Liober na ganapin ang laban sa Pilipinas upang makuha ang home court advantage, mariin namang tumanggi rito si Akitsugi. Iniulat na handa namang lumaban si Akitsugi kahit saan panig ng mundo, wag lamang sa teritoryo ng mga Pinoy. Kapwa undefeated ang dalawang mandirigma, si Kenneth Liober ay may kartadang 17-0 with 12 knockouts, habang si Katsuma Akitsugi naman ay may kartadang 14-0 with 4 knockouts. At dahil parehong undefeated nga po ang dalawang mandirigma, mataas ang tensyon at ayaw ng bawat panig na magkaroon ng disadvantage pagdating sa hurado o suporta ng crowd. At dahil papalapit na ang itinakdang deadline, kailangan makahanap agad ng mga promoter ng isang neutral venue tulad na United States o kaya naman Kyrgyzstan upang tuluyang hindi makansela ang bakbakan. Si Kenneth Liober ay 3 beses na pong lumaban sa bansang Japan at 3 beses rin nanalo. Lahat ng kanyang laban sa Japan ay puro knockout. Habang si Katsuma Akitsugi naman po ay hindi pa lumalaban sa kanyang bansang Japan. Lahat ng kanyang laban ay puro sa Amerika ginanap. Sa kabilang banda, sa naging palatuntunan naman po ng Inside the Ring show ni na Max Kellerman at Mike Coppinger, natanong si pound for pound king Alexander Usyk kung sa tingin daw ba niya ngayong retirado na si Terence Bud Crawford, sa palagay daw ba niya karapat dapat na talaga siyang tanghaling number 1 pound for pound. Batid kasi ni Max Kellerman, mga amigos, na sa mga panayam kay Crawford noong aktibo pa siyang lumalaban kamakailan, sinasabi ni Crawford na karapat dapat maging pound for pound king si Usyk. Tanggap ni Crawford na maging number 2 lang siya basta't si Usyk ang number 1. Vice versa, kapag si Usyk naman po ang nai-interview, lagi naman po sinasabi ni Usyk na si Terence Crawford ang pound for pound king. Pero ngayong retirado na nga po si Crawford, hindi pa rin po kiniklaim ni Usyk na siya ang number 1 o pound for pound king. Ngayong retirado na nga daw po si Crawford, para kay Usyk, palagay niya si Shakur Stevenson na ang dapat tawaging pound for pound king. Do you feel that when Bud retired, that spot you can now say belongs to you? Because the rest of the world says that. I cannot say it's me. Yes, it's me. Bah, 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 bah. No, now maybe it's Shakur. Bagamat flattered si Shakur Stevenson sa naging pahayag ng number 1 pound for pound na si Alexander Usyk, mapagkumbabang sinabi ni Shakur Stevenson na isa sa mga iniidolo niya ngayon si Usyk at ang number 1 spot o ang pagiging pound for pound king ay karapat dapat kay Alexander Usyk. Batid ni Shakur na darating din ang kanyang panahon. Aniya, you're one of my favorite fighters in the sport right now, champ. The number 1 spot belongs to you. My time is coming. At bilang pangwakas na balita, ayon mismo kay WBO World Welterweight Champion Devin the Dream Haney, ang kanilang bakbakan ni King Ryan Garcia, ang WBA World Welterweight Champion. Ang kanilang rematch ay mangyayari na sa September 5 sa Allegiant Stadium, ang venue kung saan naglaban sina Canelo Alvarez at Terence Bud Crawford. Ang mga larawan na inyong nakikita ngayon ay post po mismo ng Devin Haney Promotion sa kanilang social media. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man